kumusta po kayong lahat? Ito po yung old body na si Nurse Kaloy. Gagawa po ako kasi ng reaction video. At gusto ko po pakinggan yung maigi. Dahil ito ay base sa aking opinion, experience bilang isang medical representative for 5 years dito sa Pilipinas at naging nurse ako for 30 plus years sa Amerika. Yung sinasabi ni Senator Tulfo kay Director ng Department of Health, Director or Dr. Herbosa, ay gusto niya ipatigil ang pag-procure or pagbili ng mga branded na gamot para sa public hospitals dahil sinasabi niya, ang public hospitals, karamihan daw dyan kasi ay mahihirap. Panoorin niyo po ang video dun sa Senate hearing. At ako'y magbibigay ng hindi ka nais-nais. Sana makinig ka, Senator Tulfo. Bakit po sa mga ospital ang mga gamot ay mamahal? Especially po when it comes to inpatient. So hindi po nabibigyan ng option ang pasyente kung ano ibibigay sa kanila, yun na lang po talaga ang tatanggapin nila. At bakit po branded? Dapat po pag sa mga public hospitals, habang maaari, dapat yung mga gamot na kinikerry po ay generic. Do you agree with me, Doc? Kasi most of the patients that goes to the public hospitals are poor. So why give them branded medicines? Agree po. Usually po, ang procurement of medicines in public hospitals is by public bidding, 9184. At kuminsan, ang nananalo po ay yung branded. But most of the time, alam ko, generic ang mas mura. So yun ang nananalo po. Kaya nga po, Doc, so bakit nyo ipapayaga mag-bid pala ito mga branded kung sila'y mamahal? I'll give you an example, Doc. I'll give you an example. Ito, Doc, Secretary, I'm sorry, I've been calling you. Anyway, doctor ka naman din, ano? Oh, good, tama lang. Tramadol, this is a pain medication if I'm not mistaken, right? Yung branded, 128 pesos and 50 cents. Yung generic, 9 pesos and 75 cents. You see the big difference, Secretary? So now, ito yung nakakabulabog. And I know this for a fact because I've been a patient several times at different hospitals. Sa mga inpatient, kung ano ibibigay sa pasyente ng doktor, yun na yun, iinumin ng pasyente and then i-charge na lang. Diba? Without asking the patient first na ang ibibigay namin sa iyo ay branded. Okay ba sa iyo? Or ang ibibigay namin sa iyo is generic. More often than not, wala nang question. So kaya nga, tulad nitong sinabi ko, Tramadol, ang laki ng difference. Although siguro, i-charge ito sa PhilHealth, pero PhilHealth is government. So nasa-short change pa rin yung gobyerno. So my point is, dapat sa mga public hospitals, wag na ho tayo magbenta ng mga branded. Yung generic na lang. Existing na po yung executive order on the use of Philippine National Drug Formulary or generic drugs sa public hospitals. Ang only reason I can give as a doctor, because there are cases, nung nagpa-practice po ako, may cases na generic ang binili ng hospital, pero hindi siya clinically effective. So hanggang mangyayari yun, nire-report namin yun sa procurement service. At that's the reason why some hospitals will carry probably the branded because the efficacy clinically is different. At sino po nagsasabi na mas maganda po yung branded compare sa mga generic? Hindi ko siya sabing mas maganda. Hindi, yung sabi niyo po efficacy. So may clinical study po. Yeah, because sometimes pag nagpa-practice ka, binibigay mo yung generic, yun ang binibili ng pasyente sa hospital. I mean, Secretary, you said may clinical studies na mas effective ang branded kaysa generic. Can I see those clinical studies? They're the same as long as the bioequivalence and bioavailabilities are the same. Okay. So yun ang problema. Not all drugs are created the same. So even if they're generic, doesn't mean may potency. Kung minsan, yung percentage of the available active component is also lower. So yun yung mga problema po. Sometimes it's cheaper but the quality is not that good. So tama naman, generics and branded should be the same.
However, may manufacturing, merong, yung iba nandadaya, meron pong gano'n, nandadaya yung percentage, gagawin 90% lang. So yung efficacy, kitang-kita ng doktor, hindi ko nawawala yung pain ko. Kaya nga po nandiyan. Okay, napanood niyo po ang video clip. Si Rapi, doctors knows best. Okay? Unang-una, bilang senador, hinihiling ko po na imbes na ipatigil nyo ang pag-procure ng mga branded na gamot sa mga public hospitals or government hospitals, gusto ko pa sana isaisip nyo kung kayo ay pro-poor, bakit di kayo gumawa ng batas na magbigay ng mga libreng gamot sa mahihirap o yung mga nasa laylayan. Huwag mo akong sagutin na meron tayong PhilHealth. Dahil ikaw, alam mo yan, na ang PhilHealth contributions ng mga miyembro ay naibubulsa, nakukorap. Ang mga pasyente, inpatient sa mga government hospitals, ay meron pa rin silang copay na pagkalaki-laki. Yung ba ay solusyon na sinasabing itigil ang procurement ng mga branded? Okay, mapunta pa tayo sa branded at saka generic. Ang doktor na kausap mo ay direktor. He knows better than you are. Okay, ang doktor, tulad nga sabi niya, kung naintindihan nyo, Senator Rapi, kaya sila nagbibigay ng mga branded na gamot ay dahil sa sinasabing bioequivalence. Hindi rin niya sinasabi na mas maganda ang branded kaysa sa generic. Mga kababayan ko, bigyan ko kayo ng isang idea bilang naging medical representative for 5 years. Dito sa Pilipinas, maraming peke na mga gamot. Doon sa Bambang at sa Divisoria, noong 1980s hanggang 1985, marami na kaming alam ng mga pekeng gamot. At makikita nyo sa post, ilang millions of pesos ang nakukulimbat ng mga manufacturers gumagawa ng mga counterfeit na mga gamot. Dapat yan ang gawin mong batas, Senator Rapi Tulfo. Ang pagbibigay ng branded na gamot ay hindi obligasyon ng doktor yan. Yan po ay dahil sa kanilang experience. Sabi nga ni Dr. Herbosa. Okay, halimbawa, bigyan kita ng gamot, Dr. Senator Tulfo. Ikaw mismo, Senador. Papayag ka ba na mabigyan ng generic na gamot? O baka ikaw mismo ang mag-utos sa doktor. Hey, Doc, bigyan mo ako ng branded na gamot. Kasi ganito yan, si Rapi. Ang doktor, ina-assess ang pasyente. Tulad sa public hospital, sabihin na lang natin, nagreseta halimbawa ang isang doktor. Minonitor ng mga nurses yan. Trabaho namin yung mga nurses. Imo-monitor namin ang pasyente na binigyan ng generic na gamot. Let's say antibiotics. After how many days, hindi nawawala ang lagnat. Hindi nawawala ang ubo o anuman yung simptomas na nakikita ng nurse. Nire-report namin yun sa doktor. Ang doktor ngayon, gagawa ng paraan. Babaguhin yan. Magbibigay sila ng ibang gamot na mas nakakatulong, nakakagamot sa pasyente. Hindi ibig sabihin, ang branded ay mas magaling kaysa sa generic. Depende po yan sa magiging clinical results or yung tinatawag na efficacy. Alam mo ba yun, si Rapi? Sinasabi ni Dr. Herbosa sa kanyang clinical practice, hindi niya sinasabi na mas maganda ang branded na gamot kaysa sa generic. Depende po yan sa experience niya at kung anong simptomas nakikita. Huwag mong isipin na mahirap ang isang tao na nasa public hospital. Ito, example ko sa Senator Rapi Tulfo. Ang pasyente na nasa malubhang kalagayan, pag sinabi ng doktor o nagreseta ang doktor, bigyan nyo ng ganyan, bigyan nyo ng ganyan. Ikaw na pasyente, mamimili ka pa ba? Or
sasabihin mo sa doktor, Dok, kayo na pong bahala kung ano yung nararapat para ako ay gumaling. Ganon yun, si Rapi. Katulad ko, nung na-hospital ako sa Honolulu dahil sa COVID, ang number one na pinapag-aralan na gamot pa lang yun, hindi pa nakakalabas. Pero understudy pa lang. Pero dahil gusto kong mabuhay, gusto kong gumaling, tinanong ako ng doktor, gusto mo ba bigyan ka namin ng gamot na ito? Ang sinabi ko, Doc, do what is best. Ganun po yun, si Rapi. Hindi porke generic, hindi porke branded yung gamot. Ang pasyente gustong gumaling. Kaya binibigay mo yan. You leave it to the hands of the doctor. Hindi ka pwedeng mamili. Sila ang mas nakakaalam, si Rapi. Pangatlo, pang-apat na ba yun? Noong mga early 80s, marami ng mga counterfeit na gamot. Galing China, galing India. Dito sa ating bansa, wala tayong government funding to control kung ma-check yung mga bioequivalents ng gamot na na-import dito. Pangalawa, yung mga fake na minamanufacture ng mga gamot, sabi nga ni Dr. Herbosa, marami sa atin dito, manufacturer, local manufacturer, naglilipa na sila dahil sa pera. Gumagawa sila ng gamot. Imagine, tama ka, Sir Rapi, Tramadol, 100 something, ay yung mga local fake na gamot. Siguro mabibili mo mga 9 pesos. Tama ka. Pero efficacy, pinag-uusapan dito, efficacy, Sir Rapi, gusto mo ba uminom ka ng gamot na walang epekto sa'yo? Hindi hiyang sa'yo? Dahil gusto mo lang makamura? Ang doktor, alam nila yan. Ang mga nurses, ina-assess namin yan. Nire-report namin sa doktor. Kaya ang doktor, gagawa ng remedyo, magbibigay ng mas mabisang gamot para sa pasyente nila. Imagine, si Rapi, ang doktor nag-aral yan ng how many years? At mapunta tayo sa experience ko bilang medre. Sinasabi nga ng doktor noon na nagpro-promote ka ng gamot. Binibigyan ko niya ng mga regalo, mga gimmicks. Pero itong sagot nila, pare, maganda ang gamot mo. The way you present it to me, maganda. Pero itong gamot na to, experience ko na, mabisa ito. I've proved to myself na lahat ng pasyente ko gumagaling dito. Why would I try another medications? Yun po ang ibig sabihin ng doktor, si Rapi. Hindi mo makukuha yan, hindi mo mabibili yan. Experience na nila yon. Kano na sa Amerika ako, dito yung mga local doctors ko rito. Banggitin ko kanyang para si Dr. Muleta. Tinatanong niya ako, ano bang dati mong gamot? Merong bang resulta? Kumusta ba? Ganun pa rin, Dok eh. So ang gagawin niyan, magbibigay siya ng gamot, combination ko ano ang mabisa. And then pagbalik ko, i-assess po niya ako. Kumusta ang blood sugar mo? Kumusta ang blood pressure mo? Epektibo. Ganun po yan, si Rapi. Doctors knows best. Hindi porke mura ang generic. Ang sinasabi dyan ay yung clinical efficacy. Mga doktor yan eh. Ikaw ba sa sarili mo, ma-hospital ka sa private, baka manduan mo pa yung doktor. Huwag mo akong bigyan ng generic. Bigyan mo ako ng pinakamahal na gamot. Tama ho ba ako? Tama ho ba ako? Nauutal na ako. Bilang senador, gusto mo ba ng generic or yung mabisang gamot? Baka sabihin mo sa doktor, Dok, may sakit ako. Give me the most expensive at pinakamabisang gamot. Ganun po yon, si Rapi. Eh kung sabihin siya ng doktor, ang pinakamabisang gamot ay generic. Tatanggapin mo ba? Hindi. Siyempre, kung ano ang pinakamabisa based on their experience at yung nakita nilang efficacy ng isang gamot ay yun po ang patuloy nilang ire-reseta. Ganun lang po yan, kasimple. Kaya gawan mo ng batas. If you are pro-poor, then make it a point. Ipaglaban mo dyan, in aid of legislation, magbigay ka ng libreng gamot para matulungan yung mga inpatients na sinasabi mo na nasa public hospitals. Huwag mo sabihin,
i-cancel or i-ban ang procurement o pagbili ng mga branded na gamot sa isang public hospital, wala kang alam dun eh. Mga doktor ang nakakaalam niyan. Ang gawin mo, sir, gawan mo ng batas, yung mga kurakot dyan sa PhilHealth. Huliin mo sila. Gumawa kayo ng batas. Yung mga counterfeiting, mga fake na gamot, huliin nyo, wag lang pagbultahin. Pakulong nyo. Gawan nyo ng government funding to check all the incoming branded medicine or anumang gamot yan. To check nyo kanilang bioequivalence. Tulad sa ibang maunlad na bansa na may magandang healthcare system. Dito sa atin, puro kayo salita, grandstanding, pero wala kayo aksyon. Huliin nyo, ikulong nyo yung mga nagka-counterfeit. Saludo ko kay Dr. Herbosa because he is talking from his own experience. Sir Rapi, pag-aralan mo kung ano yung bioequivalence, bioavailability. Listen from a doctor's point of view. Listen from a nurse and medrep point of view. Katulad ko po, yun ay based sa aking mga experience. Maraming salamat po.